ang isa sa akong kadaugan is karon nga naata din kadaugan kayo kay kung nahunaon kung magpadala ka sa weather most likely nagpabili ka sa balay. Kung pananaw nato sa gawas ano ka isugod naman lupuan basin dili dayon or dili lang sa mi kay basin ang agianan sug na kaayong ulan dito nga dapit or sa J house ba kusog ang ulan. So glory to God kadaugan gid kaayo sa matag usa nagidala gid ta karon nga panahon na. And then pasalamatan ako sa buhay nga Dios sa matag adlaw gid kung kinabuhi wala gid tay rason nga dili ta magpasalamat kay dili ta mosimba kay worthy gid siya sa tanan niyang kaayo sa provision, sa protection, sa akoa kay Gary sa tibok pamilya, sa maayong panlawas, sa ayuhan. Salamat yun kayo sa Ginoo sa nalo ko i-share patong i-share na ka Sister Isel tong Wednesday nga naami dinhi. Kanang God is perfect gid siya. Perfect gid siya no. Perfect gid yang timing. And He allows things sa iyang perfect timing kay katong nagpa-check up ko atong Tuesday giresetahan ko antibiotics. Nya ang akong kwarta kay 100 na lang ang pangpalit nako ba. Nya ko nga sige lang Lord kabalo ko mo provide jud ka. Nya man ko nga sa 100 ipalit lang sa akong tulo kay tag 20 man. Kanang so di gid mo makuha ba dito na ako na-realize after the day after na nga nakapalit lang akong tulo katambal. And then nakainom ko for that day 3 times a day man so color tomorrow na jud kay provide then the following day na jud siya gi-provide. Dito lang jud ako na-realize mga grabe jud kaayo ka Lord ngano kay katunga time nga nalang ko 100 dito ko nakapalit sa Almico tag 20 ang capsule so nakapalit kog tulo so 60 pesos. Kung na ako'y daghan kwarta at that day mapalit na ko to tanang 21 capsules so 410. So wala man ko'y enough na kwarta that time so tulo la ako napalit. Kadto di ay kigituyo dito ni Lord kay the following day nga nag-provide na siya dito ko nakapalit sa isa ka butika nga tag 10 na lang dili tag 20. Diba? Kung nga Lord, gi-allow dyan nimo kagahapon, maura to kong kwarta. Kaya kung naapa ko'y kwarta, hukto na ko itong palit. So it is not for my benefit. Imo dyan yung gihuna-huna ang kaayuhan ako. Kaya pagkaugma, ni palit ko 18 ka capsules, 180 lang. Kaya kung katong 18, dito ko ni palit sa Almico, 300 plus na to. So napay kwarta nga, ang katunga, bless ni Lord sa imuha ba? So, grabe dyan ka Lord, no? So kita, grabe jud ako gamay lang kay siya nga experience gamay lang siya nga kantidad murag usara man na oy dili man na thousands ang amount pero diha gyud ako kuan ba God you are so perfect gahapon wa ko nimo gitagaan og 1,000 2,000 kay para di na ako tumapalit kay di day to tama nga tindahan akong gipalitan pagkaugma pa di ay gidalamin nimo kato sa amo ginapalitan sa Rojas dito katunga lang di ang presyo. So sa kandidat na katunga, katong 160 ato, so na-benefit na sa family. Ipalitan sa babuga, so sa pagminahanglan, para yun sa atong kaayuhan. So grabe yun kay si Lord. Usahay, makainon ka nga, ano man ni, oy, Lord, ano mo magtugot nga, pitpos man kaayo mi. Itugotan niya karon pitpos, kay sa unahan, dako pa iyang giandam sa imuha. Kay kung gidaghan niya karon basin na nagasto or nabutang sa dili tama, kay ang blessing baya nga, kana ganing usahay murag paspas lang kayo nimo nadawat sometimes it can become a curse o kay murag kanang dili na nimo ma-appreciate dili na nimo makuan ang value sa process na ihatag nila sa mga pag-mold niya sa imuha bago nimo na receive nga blessing pag-prepare sa imong kasing-kasing nga dili ka mausab so daghan kayong kadaugan nga nga atong ma-share so sa pagkaron wala sa akong ma-share so all the glory and honor belongs to God. Ako ta. Lord, salamat niyo para pagpapalihon, Lord. Yes, truly, Lord, para din nakakita sa mata usahan mo kasing-kasing, Lord God, to search our hearts, Father God, and Lord, as we come before your holy presence, our holy God, the Holy One of Israel, Father God, we come before you with a humble heart, Father God. Lord, salamat, Lord, na kami mong mga pinili, Lord, sa kadaghang tao, Lord God. We are chosen, Lord God, and we are appointed, Father God. Lord, salamat kaayo, Lord, that you bought us not with gold or silver, but you bought us our lives with your blood.
Lord, salamat kay Amahan that we are precious in your sight, Lord God. We are the apple of your eyes, Lord God. Salamat, Lord, that dili mo tugutan nga na ay maka-slip away from your hands, maka-snatch ka na mo gikan sa imong mga kamot. Lord, salamat, Lord, karong kagabhion, Lord, ikaw gid mamuhat, Lord, imong balang espiritu gid ang maghari, Lord, magapanglihok sa matag usa ka kinabuhi. Una-una o kasing-kasing himo ang gibing andam, Lord, among pangapanudlanan, Lord God, himo adjud nga ready mo receive diha sa imong mensahe, sa imong itudlo kanamo karong kagabhion sa spiritual food nga imong gi-prepare for us. And even, Lord, sa akong kaugalingon akong ginapaubos diha kanimo, Father God, Lord, imperfect man nga vessel kay wala may perfect nga vessel, but Lord, you are a perfect God nga among ginaalagaran nga may magtudlo kanamo, Lord God, nga maoy maggiya kanamo sa among pagkinabuhi samtang naa pa mi diri sa kalibutan, Lord. Salamat kay Lord sa imong pagkamaayo bisan pa, Lord, sa mga kaubanan namo nga wala man namo sila nauban karong kagabhion, but Father, we thank you, Lord, na ikaw gihapon nagapanghiyok silang kinabuhi, and we pray for your mighty presence over their lives right now, Father God. Salamat, Lord, nga ila pong ma-experience ang kadaugan o mga pulong milagro nga imong giandam anang kanamo karong kagabhion. Salamat, Lord, dalay kun ka sa wali katapusan. Tanang dungog ug himaya kanimo lamang, in Jesus name we pray. Amen. Thank you, Lord. Amen. So ang atong verses karon dili makita sa Isaiah 43:18 to 19. Familiar na taani. Sa English ang basahon, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sa Bisaya, akong basahon sa RCTV. Apan ang Dios miingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi, ug ayaw pagpabilin diha sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bag-ong butang. Karon dayon mutungha kini og makita ninyo. Maghimo akong dalan didto sa kamingawan ug suba sa mga disyerto. Hallelujah. Thank you, Lord. God bless the reading of His word. Hallelujah. So, kaning word ni Lord karong kagabhion, command. Gitagaan ta niya command to forget. Wala siya nag-request. Nga, pwede ba i-forget ninyo? May you forget? Ana ba? Pwede ba? Pero wala ningon. Forget. Klaro kaayo, nag-command siya. Nga kinahanglan, imo yung pagabuhaton. I-forget, hindi mo kalimtan. So, ang forget man God, na ay tinatawag na intentional o unintentional. For example, ang unintentional na pagkakalimot, kanang ginatawag na accidentally, or you didn't mean to, or without intention. For example, uy, nakalimot yung pagdala sa sudan. Nakalimot yung pagdala akong sapatos, na akong giingon, na akong dalon. Nakalimot ka, wala ni mo giplano, dili mo intention na kalimtan. Uy, nakalimot ko nga, birthday man di ay ni Brother Gabi, kalimot ko nga, wala ni mo gituyo. Wala ni mo giplanuhan, na kalimtan. Pero ang gusto ni Lord na ipaabot sa tuwa nga, ang forget, kanang intentional na pagkalimot. Kanang gituyo nimo siya. Ang lain na synonym aning word na intentional is willfully. Ikabubuton jud nimo nga kalimtan. Consciously aware jud ka, done with full awareness nga ilimot jud nimo siya. Diba? Kanang lahi man gud ang nakalimtan o di kalimtan. Ang nakalimtan, uy, nasipyat, nakalimot jud ko, wag jud ako siya nasutian, wag jud ako na inana. Pero hindi ka gikalimtan na jud ako, gituyo jud ako limot. Diba? Gituyo jud imong limot. So, ang gusto ni Lord, ang intentional na pag-forget. Kaya nga naman, kay kanima kung gusto niya makalimtan nato, mga negative things ni, kaya pasabot niya nga former things. Okay? Negative things ang gusto niya makalimtan nato. So, gisulti niya ni sa Isaiah 43, tungod kay ang mga Israelites, gipahinumduman niya nga, kadto ganing nag-cross sila sa Red Sea, gipahinumduman niya ba nga, kanang katong mga nag-chase after sa inyuha nga mga army sa Pharaoh, natabunan na to sila sa tubig, patay na to sila. Forget na unsay nagabukod sa inyuha. Unsa man to ang ilahang kuan, ang dapat kalitan, ang pagpuyo sa kahadlok, kay hadlok man kay sila nga patyon sila. Muna ang ilahang kinabuhi sa una. Forget na slaves sila,
unsay ilahang kinabuhi sa Egypt. Forget the former things, mga dili maayo. Mao to sa Israelites nga physical, literal Israelites. Kita nga spiritual Israelites. Unsay gusto ni Lord na kalimtan nato? Sa atong mga kinabuhi, unsay gusto niya nga ato ang dili na balik-balikon? Sa ba? Condemnation, di ba? Guilt, shame, atong old identity kung unsa ta kaniadto nga ginabukod pa ta karon nga dili mawala si muna nga ani jud ka ana. Mo gusto ni Lord na intentionally kalimtan nimo. Dili accidentally nga nakalimot ka kung asa ka dili tuyuon jud nimo kalimtan ni jud nato. Amen. Mo gusto ni Lord paningkamutan nga willful na adyo action adyo kay buhaton. Amen. Diba? Kay wala naman to, sama man to sila katong mga condemnation, kanang mga fear, kanang katong mga kabalaka, sama na to sa mga army ni Pharaoh nga natabunan na sa tubig. Basahon na gud nato diri sa Isaiah 43, few verses before atong 18 o 19, 15 to 17 ta. Ingon ang Ginoo. Ako mao ang Ginoo, ang inyong balaang Dios, ang nagbuhat kaninyo o katawhan sa Israel. Ako ang inyong hari. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga maoy naghimog dalan diha sa dagat ug naghimog agianan diha sa lalong nga katubigan. Nga maoy naglaglag sa mga karwahe, sa mga kabayo ug sa mga sundalo. Nangapukan sila ug dili na makatindog, gipalong sila sama sa pagilong. So katong mga past nato nga gusto kalimtan sa Ginoo, nga kalimtan nato sa atong mga kinabuhi, gusto niya nga hunahunao nato ba nga gitabunan nato sila, wa nato sila chance makagukod pa sa imuhang. Patay naman to. Amen. Patay na, the old is gone, imong old life. Kung unsa ka sa una gipasaylo na ka, gihugasan na ka. Di na to dapat magbalik-balik pa. Pero usahay dili nato malikayan, di nato mapugdan ba kana mag-inject sa atong hunahuna. Naay ginatudo si Lord kaya nga itong pagkinabuhi diri, di ba? Ang Bible is basic instruction before leaving earth. So, nandito tayo mga instructions. So, unsaon na itong pagtabang, paghimo, willfully to forget katong mga kaniadtong mga butanga to. So, ang mga physical ng mga Israelites, ang ilang kalaban kay physical mapud na mga sundalo, katong mga panipero. Kita dili ingon ana sa tuwa siguro wala may nagukod sa tuwa dili nga pakyut o sila physically ano. Ang mga nagugukod sa tuwa kanang naa sa kunakuna. Diha gid the battle is in our mind. So, diba? So, unsay gusto ni Lord karon na kabalo na ta nga gusto niya nga sige kalimtan jud nimo na paningkamutan unsay action unsay steps nga atong pagabuhaton nga matabangan atong kaugalingon nga Lord yes so gusto na jud ko makalimot gusto na jud ko makalingkawas ana kay usahay magsige pa siya place akong mind unsay atong pagabuhaton. Number 1 kinahanglan gyud ma-renew atong mind. Diha gyud magsugod, diha gyud ang ugat sa tanan. Kaya atong mind is the battlefield. Decisions are made up sa hunahuna, di ba? Ang desisyon na atanan diri, unsay suoton nimo, unsay kauno nimo, moadto ba ka dinhi o dili, o sa oras sa ka matulog, tanang desisyon na adinhi. So kung ang ato ang mind nagagovern is katong mga kabalaka, katong mga sauna, mga nagabukod sa tuang mga sikyat nato, mga sala nato, mga disappointments, mga failure, dili lang sa ibutang nato sa old life nga wala pa ta nakaila sa Ginoo. Bisan pa karon nangalagad na ta. Nasikyat ka wala ka nakabuhat ani ang mabuhat ni Lord or mga ingon-anong mga butang, mga failures nato diha sa Ginoo nga ginabalik-balik og haunt ba, gina-remind ka sa kawa, oh, magay mo na kuan to, oh, anak manggali ka, oh, kuan ana, daghan kayo siya gina-inject sa atong mind. So kinahanglan i-renew nato, dapat walay poisonous thoughts nga naa sa atong hunahuna kay di ba ang poison makapatay. So kung magpabilin siya diha, dili gani nang hugasan atong hunahuna, wala gyud maayong kaugmaon sa atong kinabuhi. Kay an unrenewed mind leads to a defeated life. Wala man jud kadaugan. Kung ngayon muna permila ka nagduel sa una, unsa ka sa una, unsay kinabuhi nimo sa una, gidaog-daog ka sa una, ingon ani gisulti sa imo sa una, wala kay kaugmaon. Dili nimo makita tong kuan giandam ni Lord na kuan kadin sa English nga basahon na I am doing a new thing, it springs in, I am making a way in the wilderness. Dili mo makita tong way sa wilderness and rivers in the desert. Dili mo to ma-experience.
kay na-stuck man ka sa sigig huna-huna o pagpabilin sa katumpas nimo. Dili mo ma-experience kung say mga dagkong butang yan ti Lord. Kay dagko kay kag excess baggage, bugat kaayo. Dapat in order for us nga makapadayon, dapat set free. Wala na, di ba ka na mga swimmer? Na gani mga swimmer, Uy, gidala. halos wala na sila. Ang uban ang taas buhok, magpagupit og buhok nga murag panlalaki kay para dili naka-hinder sa ilahang kuan. Ang uban pud naga-shave sila. Naga-shave sila sa ilahang diri, tanan part sila kay makapahinay pud di ay na. Maski atong balahibo kay sa una sa stage naman ko'y pauban ba sa work nga swimmer siya. Kanang nagakompete with siya niya, mag-shave sila kay kani pud di ay mga buhok din ni pati sa legs. Makapahinay po din sa imong speed sa pagsalong. Kung ano ni mo nipis na good kayo na, nga human makapabira pa din sa imong ano. So, una-unaon mo kung ang kanang mga swimmer, gusto sila walay napilit sa ilang lawas, walay makahinder. Sama po sa tua, para makapadayon ta, kay kung dili, wala dili ta ma-change from glory to glory. Kung baga sa spiritual growth, okay, buta na to infant, wala lang ba nagpabili ng infant, kaya makakaon naman tag mga bukog-bukog ng mga pulong, na naman tayo mga responsibilities, infant, toddler, o kaya naman nato, makalakaw naman ta, basi na alam ka sa adolescence, wala ta nag-mature. Kumbaga, dili ta maka fully grown ba, diha sa Ginoo, fully matured diha sa Ginoo, kung naata kay daghan mga excess baggage. May pasahon na nako din reminder lang pod ni, pahinumduman ta ni Lord sa Romans 12:2, kanunay na kaini, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, di na ikaw ma-transform, kundi ma-renew yung mind. Oh, be transformed by the renewing of your mind. Without renewing of your mind, there is no transformation. Kay ang imuhang old mindset, kung unsa ka sa una, kung unsa na tong sistema nga naka-program diha, mao na to siya. Kung wala na i-reset, kung dili mausab, wala jud kabaguhan makita sa atong kinabuhi. Dili man siguro ingon nga 180 degrees ni tuyok ta nga karon ingon ani ka to kani the following day di na jud ka ingon ana hinay-hinay kay process man ta. Wala may instant diri or murag magic nga ugma balaan na jud ka ana. So naghapoy mga sikyat, mga panahon nga makandul ta ana. Pero kanunay lang gyud mo ni kalahian nato sa walay Ginoo. Kay kanang ang wala magud sa Ginoo, kumbaga naa sila'y kaulaw mo doon sa Ginoo, di ba ningon sa Word of God nga dili ka magpanupong mo doon sa empresses mga yung pasaylo basta magpaubos lang ka pasaylo ka sa Ginoo. Then padayon pareha kay David. Amen. So number 1, renew your mind. Number 2 is fill your mind with spiritual thoughts, good things, or with the spiritual food, mawang pulong sa Ginoo. Kanang diri sa 2 Corinthians 10:5. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. So, ifili mo imong mind o mga huna-huna nga langit nun. Spiritual na mga butang. Kay para kung naay kayo mo inject sa imuha nga dili maayo, i-captivate nimo. Mao ni siya nga kinahanglan you demolish arguments. Unsay pasabot ana? Unsa nang argument? Kada ganing makiglalis no o. Kung naapay pagtuo, ang kaaway, laliso niya na imong pagtuo. Nagtuo ko nga God will provide. Na iyaha din ng laliso. Iyaha dayon ng utang sa na God will provide. Wala pa manggalit kay pambayad. Ugma na ang bill, ana-ana. So iyaha kang gina-argue niya unsa imuhang pagtuo kay Lord. So we cast down all arguments. We demolish ni mo na unsa ang iyahang gina-inject sa imuhang mind. Kay pag ang imuhang mind manggod, kumbaga pildi na ka, mo-flow na sa imuhang kinabuhi, pildi na ka, ang aksyon, tanan mahitabo sa imuhang lakaw, tibok adlaw, wala na, palpak na. So cast down all arguments, every pretension that sets itself up against the knowledge of God. So anything na naga-against sa imong pagtuo diya sa Ginoo, God is my provider, God is my healer, tanan-tanan, iyahan ang kontrahon. So sa buhaton nimo, i-cast down nimo na siya, kumbaga i-captive nimo siya, dakpon nimo na siya nga huna-huna, and we take it captive every thought to make it obedient to Christ. So kana nga huna-huna, ipaubos nimo subject siya sa mind ni Christ. Ibig sabihin, ipalabaw nimo ang huna-huna ni Lord sa imong kinabuhi. Kung nag-injectan ka og negative, wala kay pambayad, dili ka kakaya, ana-ana unsa pa nang mga negative ya. Put it into captivity, and then dapat subject siya sa mind ni Christ nga dili.
God will provide. God will do miracles. Naapay mga kuan, naapay mga pamaagi ang Ginoo. God is not finished with me. Ana ba? Kanang imuha siyang i-subject, ipaubos nimo siya, mag-yield siya sa hunahuna ni Jesus Christ. Dapat katunga thought mo maging obedient siya sa thought ni Christ. Then aside ana imo i-capture ang mga dili maayo, mga nagakontra, imuhang i-fill imong mind diri sa Philippians 4:8. Sa katapusan mga igsuon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angayang daygon. Sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, puti, matahom, halangdon, di ba? Mga beautiful things, praiseworthy things, ikutak sa inyo una. Kanang dili ka mag-dwell sa mga negative. Una-hunaon nimo unsay mga maayong gibuhat ni Lord, unsay mga maayong nakita nimo sa imong makaigsuunan. Ana ba mo ra i-feel nimo sa imong mind para dili mag-dwell sa past. Kay kung dili man good, musulod na pod, mo try na pod og pasok ang kaaway. Pag dili ka ni-feel ang imong mind sa mga butang sa Ginoo, i-feel na og laing mga butang. I-feel na sa kaaway. Abtik kay na siya. Oh, abtik kay na siya. And lastly, remind yourself of everything God has done in your life. Diba? Una ni ingon siya, forget. Kalimti ko mga dimayo, pero ang iyahang gusto ipahimo sa imuha karon is pahinumduman nimo ang tanan niyang maayong gibuhat sa Pilipinas. Wala siya nag-ingon na kalimti ang tanan niyang gibuhat, kundi i-remind nimo yung kaugalingon kung unsa pagpanalangin sa Ginoo nimo. Psalms 103 verses 1 to 5. Praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Mo gini ang Padre. Forget not all His benefits. Ayaw kalimtitan ang benepisyo nga imuhang naangkon diha sa Ginoo. Who forgives all your sins and heals all your diseases. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. So remind yourself, unsa gyud ang gibuhat ni Lord. Remind yourself sa imong kaluwasan. Remind yourself sa mga milagro nga imong nasinabi sa imong kinabuhi. Usahay makalimtan na nato ang gibuhat ni Lord sa imong kinabuhi. Kaya ang nagdiri na ta nagdual sa una grabe kay milagro, karon ni agi ka og bali, diri na ka nagpundo sa kuan. Wa na nimo hinduman unsa di ay ang grabe mga milagro nga gibuhat ni Lord. Then pag ma-remind nimo ang tanan gibuhat ni Lord sa imong kinabuhi, lami na kaayo ang imong pagpadayon. Kumbaga kanang wala na tong mga excess baggage, i-forget na to nimo mga dili maayo, kung dili nagpadayon na kadya sa atong buhi nga Dios nga nagalakaw ka tungod kay gi-remind man nimo siya, gi-remind man nimo sarili unsa siya kaayo, gi-remind nimo ang imong sarili ang kaluwasan na iyang gihatag sa imuha. Kana pa lang maura gyud na ang kumbaga ang essence sa pulong ug ang Bible is ang salvation. Salvation works, maura gyud na siya. Remind yourself sa kaluwasan nga imong nadawat, sa dugo niya sa Kalbaryo, sa kinabuhi niya, tanan na niya giagyan para sa imo, tanan niya gibuhat para sa imo. Giunsa kanya pagtiguba, sa kanya pag-provide, ang iyang mercy, ang iyang grace. Remind yourself para ma-experience nimo ang rivers in the desert. Di ba, ma-experience nimo ang way in the wilderness. Makita nimo unsang mga milagro. So kay di ba, lisod man og maghimo way sa wilderness kung sa tawhanon. Dili pud makahimo og river in the desert ang tao. Pero kana ang Ginoo makahimo, milagro lang na kang Ginoo makahimo. Mao ni gusto niya ma-experience nimo. Dili ka maabot ana nga point kung na-stuck pa ka sa past nga wala gid natong ikalimtan. So in order for us na magpadayon ta, ayaw papabilin sa negative, ay papabilin sa past. Padayon lang kita nakaw diha sa presensya sa tubuy nga Dios. Kay di ba diya sa Psalms 23, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. So nag-walk siya, wala siya nag-stop sa valley of the shadow of death, wala siya nagpundo, diri lang ko sa ngit-ngit, diri lang ko. Nagpadayon siya, mas pinaadya pa na kangit-ngit, wala pa nawala, kaya nagpadayon pa siya siguro, pila ka adlaw pa siya nagbaklay, pila ka tuig pa ang imuhang sitwasyon ba, unsa ba ang imuhang ginaagian karon, pero padayon siya nagabaklay. Kaya sa unahan naa didto, ingon siya, you prepare a table before me in the presence of my enemies, you anoint my head with oil, my cup runs over, dito na, sobra-sobra na, and surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. So, walang to karong agabhion, tanang dungo, himay, sa kanang Diyos naman.